Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng linggo. Alam ko nagtataka kayo kung bakit ako ay may usapang politika. Kasi nagkamali po ako. Meron pala akong utang sa inyo. No Miyerkules, napansin ko parang hindi ako usapang politika nag-live. So banalikan ko, oo nga, wala nga pala akong episode. Sa dami ng iniisip ko, sunod-sunod na mga graduation ceremonies na kagabi ay natapos yung para sa UPLB, ay parang nawala sa isip ko yung pagla-live. So sabi ko dahil kulang, magkakaroon tayo ng bonus episode ngayong linggo. So para doon sa mga nag-aabang, wala namang inabangan. Pero siguro naman, mapapansin ninyo, meron kayong alert. So maikli lang to, pag-uusapan lang na, kasi pang ano lang to parang sabi ko na-guilty naman ako, may mga naghintay nung Miyerkules. Ganyan ako ka-committed sa pagkakwentuhan natin. Kasi ito, serbisyo publiko ko to. Marami nga nagsasabi sa akin, siguro ang yaman-yaman nun na prop sa mga sa mga monetization. Ay, hindi ako nang monetize kung mapapansin ninyo. Wala akong monetization dito. Kasi this is a public service. Sabi ko nga, serbisyo ito sa bayan. So, pag-usapan natin bukas ang simula ng impeachment ni Sara Duterte sa Senado, yung impeachment trial niya. So, marami tayong aabangan sapagkat inutusan siya na magpakita at mag-present sa sarili niya. Abangan natin kung pupunta siya doon kasi posible naman kasi binigyan naman siya ng laya ng trial court ay ng trial na impeachment ng Senate as an impeachment trial, yung Senate impeachment tribunal na pwedeng hindi magpakita at mga abogado lang naman niya. Pero 'di ba, sabi niya noon, naghahanda siya ng bloodbath. Haharapin niya ang kaso sa tamang forum. Ito na yung tamang forum. So, kahit pa mga abogado niya na andun, pwedeng technical, hinarap naman namin andun mga abogado ko. Pag hindi siya mag-appear bukas, malinaw na ako sa tingin ko pambabastos yun eh. Pambabastos yun sa impeachment court. Kasi inutusan ka na magpakita eh. Ikaw yung nasasakdal. Di ba? Parang that goes to show the disdain that she has towards constitutional processes. Mula pa nung mayor siya na nanampal siya ng sheriff hanggang ngayon, patuloy niyang sinasampal ang sistema. 'Di ba? So, sana magpakita siya. Pero hindi na ako, wala na ako masyadong expectations. Gulatin niya ako kasi pag ginulat niya ako, ibig sabihin yan, well, I could be wrong, pero mukhang malakas ang kutob ko na hindi siya mag-a-appear. I hope I'm wrong. I hope for this time she proves me wrong. Kasi kung hindi man siya sumipot, wala naman ng disappointment kasi, well, of course, she has always been like that. Okay? No respect for institutions except herself. So, hindi ko nga maintindihan kung bakit marami pa rin tao ang talagang akala ay presidentiable si Sara. Kahit sa mga di ba kunento ko na sa inyo, the very first, before, I know of her father. In fact, I supported her father. Alam naman niyo yan, na pinagsisisihan ko. Hanggang ngayon humingi ako ng paumanhin, di ba? But I never liked Sara Duterte. Unang-una nung naging narinig ko yung pangalan na yan, parang sabi ko, well, and then noon nga, di ba, nagkaroon ng conference sa Society of Filipino Foresters sa Davao. At yan ang keynote speaker na inimbitahan. Siyempre, dahil mayor siya nung time na yon. So sabi ko, anak to ng presidente. Presidente na noon ng tatay niya. Mayor pa rin siya ng Davao. So, inimbitahan siya naturalmente dahil siguro nung time na yun she's a darling. So, the Foresters decided to have her as the keynote speaker and I was so damn disappointed. Sorry for the Latin. Walang laman ang sinabi, di ba? At saka yung parang wala siyang alam. Imagine, guest speaker ka ng isang society. Sana ni-research mo naman muna ano yung tungkol doon, ano yung society na yun. Ay, ang banat-banat pa naman niya, may profession palang forester. Parang sabi ko, wow, ininsulto pa lahat yung nag-imbita sa kanya, no? Kala siguro cute, di ba? So from then on, it went downhill, Ang sunod ko yatang nakita yan, nung ako yung umattend pa nung kasal nung anak na Amy Marcos sa Batak. Hindi ko na siya well, of course she was there, but kasi ngayon nga, I was so disappointed by her performance in Davao.
So hanggang ngayon patuloy kong nakikita, ano bang nakikita nitong mga nakapag-aral naman? Ako may mga kaibigan ako mga DDS na ano, nakapag-aral naman, may kaya naman. May mga PhD pang iba diyan, nagtuturo pa sa Diliman, nagtuturo pa sa UP, UP Mindanao, 'di ba? Hindi ko maintindihan bakit, we can do better than this. Alam ko galit kayo kay Marcos. Alam ko galit kayo sa sistema, baka may yung pansin ko kasi dun sa mga DDS na sumusuporta sa mga Duterte. If mga kilala ko ang iba diyan eh. Galit sila sa mundo. Napaka-antay ng mga theory nila kung mga academic. They are questioning. They are rebelling against the elitism. Di ba nagkaroon ako ng ganyang article? Ah, hinimay ko yung anatomy ng mga DDS na ang iba diyan eh galit sa sistema, sa gobyerno, galit sa Imperial Manila, galit sa elitismo. Yun, napasubo na. Ang iba naman diyan, galit lang doon sa mga sumusuporta kay Marcos o kay sumuporta kay Lenny. Kaya pinapangatawanan na namin. Mga kilala kong ganyan eh, hindi wala naman silang rason para kumampi kay Sara. Pero, dahil galit sila doon sa mga gusto kay Lenny, galit na rin sila kay Lenny. Galit na rin sila, pabor na sila kay Sara at napasubo na. May mga ganyan eh. To point, alam mo na, pag napasubo ka na, ayaw mo nang ma-prove na mali ka. May mga ganun. Ako kasi wala sa akin problema yung ganun eh. If I'm wrong, I'm wrong. I will apologize and move on. Ganun lang yun. Nagkamali ako ng suporta kay Duterte. I'm sorry. Move on. Ganun lang yun eh. And then learn from the mistake. Di ba? Hindi ko pangangatawanan ng ano, yun nga, yung isang bagay na nagkamali ka na nga eh, na ayaw mo lang mapahiya. Wala naman perpektong tao, di ba? So, yun. So, bukas haharap si Duterte. Di ba? Anong mga aasahan natin? Kaya bukas ang aking live bukas sa hapon na. After na nung Senate trial. Para makakomento na tayo. So, mabuti na rin itong naglo-live na ako ngayon. Para bukas, hintayin nyo na ako sa hapon. Kasi we'll wait until the end of the first session of the impeachment trial para meron tayong, mapag-usapan. Kasi araw-araw to eh. Monday, Tuesday, Wednesday yata ang habang recess ang Senate, Monday to Tuesday, Wednesday. Tapos after ng SONA ni President Marcos, Tuesday, Wednesday, Thursday na yata. Araw-araw ito, televised. So, papapanood natin. And finally, kayo mag-appear si Sara o hindi mag-appear, uh, yeah, ayun, makikita na natin. Lalabas na ngayong mga ebidensya na ipipresent sa kanya ng House. Tingnan natin kung anong sagot niya. Kasi malay mo may sagot naman talaga siya. Kaso ang sagot niya pinapa-dismiss niya. Hindi naman pwede yung ipa-dismiss kasi wala yan sa saligang batas. Ang nakalagay sa saligang batas, try and decide, not dismiss. So when you say you try and decide, you do not dismiss it from the very start. You have to present a trial. You have to have a trial. And a trial happens when you hear the evidence. Yun ang trial eh. Now, ang mga senador ba pwede mag-motion to dismiss? Well, hindi natin alam with the kind of senators that you have like Senator Robin Padilla na nagsabi na wala daw siya, ang kanya daw ang pinakamabuting tao daw na isa sa mga pinakamabuting taong na-meet niya si Rodante Marcoleta at hindi nagyayabang na abogado. Para sabi ko, nalimutan niya yata na, di ba, ano ba yung patutsada ni Marcoleta kay Risa Ontiveros na mahirap kasi itong mga hindi ka abogado, di ba? Hindi ko alam kung hindi pagmamayabang yun. Sa kayang lungga nagtatago si Robin Padilla. Of course, with the kind of senators that you have, you might just have someone to say and stand up and move to dismiss. Of course, we do not expect the prosecution to do that. The defense can do that. But no senator should move. Kasi sila yung judge. Kasi nakakita na yung judge ang nagmo-move to dismiss. Hindi ba? Tingnan natin kung saan na namang katangahan ng makakarating itong mga senador ng Makatsara, di ba? So, malay mo, meron silang suporta na hindi natin alam. Meron silang mga dahilan. Meron silang depensa. Pero sa ngayon, nakikita ko yung mga depensang inililista nila, puro mga dispalinghado.
'Di ba? Ako hindi na ako nag-hold back. Wala ng control yung pagpatikos ko sa mga DDS. Noon dati sinasabihan ko, "Wag niyo naman silang tawaging tanga. Wag mo naman gawing ganyan, ganyan." Napakasibilisado ng pakikitungo ko sa mga ito, eh. Pero yun ba yung and it's an eye-opener how serious these people can be. They do not think anymore, 'di ba? And even if they think, they tend not to ignore it, 'di ba? Katulad ngayon, may nabasa ako agad na from someone that I really, well, academic na katulad ko. 'Di ba nabastos si ano, binastos si Sara Duterte, si Claire Castro sa Canada, 'di ba? Binastos. Sinigawan ng mga DDS doon. Tinawag na pangit kung ano-ano pa. Of course, karapatan niya ng sino man. Sinabi, so, mayroon nag-post na mali daw may nagsasabi daw na mali yung pagbabastos kay Claire. Hindi ba naisip ni Claire kung ano naman, paano daw trinato ng Administrasyong Marcos sa mga tao? Parang gusto kong sabihin, ano ang pagtatrato ang sinasabi nito? Meron bang mga ginawang well, of course, the government is not perfect. But I would say, kung ang Marcos government ay deserving ng pagtrato ng katulad ng ginawa na kay Claire, ano kaya ang pwede mong itrato naman doon sa mga nag-enable ng Duterte administration na mas maraming krimen na ginawa na kaya nga nasa dihig na ngayon, 'di ba? Hindi natin mapasubalian na maraming mga namatay sa war on drugs ang hindi naman dapat mamatay sapagkat hindi pinadaan sa tamang proseso. Yung corruption, 'di ba? Huwag mo sabing malinis yung panahon ni Duterte. And these people continue to enable. So, anong klase kung si Claire Castro is deserving of pambabastos for serving a government like how they want to paint the Marcos administration, then the more that ang mga nagsilbi at nag-enable sa Duterte government and until now is enabling Duterte, the daughter, and of course, all the other DDS political personalities, then the more that they are deserving pambabastos. So ano yun, kapag ang binabastos nila ay isang kalaban, okay lang. They deserve it. Pero pag sila naman ang sinabihan mo na bastos and so on, kung ano-anong ipaparatang sa'yo, di ba? Mabuti, ngayon no holds barred na ako. The gloves are off. Of course, wala naman akong inangalanan. Make sure that hindi ako manlalibel, pero ang tatanga ninyo. Ganun lang yun. You know? Meron kasi mga DDS na hindi mo kailangan tawaging tanga kasi nag-iisip naman. Marami akong kilala na mga nagbago na ng isip. Marami akong katulad na nagbabagong isip pag nagbabago yung sitwasyon. Pero yung mga hanggang ngayon ay pikit. Hanggang ngayon ay bulag. Kay kaibigan ko kayo, kay kamag-anak ko kayo, tatawagin ko kayong tanga. Di ba? Ganun lang yun. At kung yun ay magiging mitya nang hindi na tayo magkaibigan, then so be it. Di ba? Kasi alam ko naman ng mga tao talaga na mas nanaisin pa nilang putulin ang relasyon mo sa kapwa kesa sa baguhin nila yung kanilang pananaw sa politika. Right? We should never allow our politics to get in the way of our relationships with people. Pero minsan may isip mo, may mga hopeless na tao eh. Hindi mo naman nawawala, kaibigan mo pa rin naman siya. Kaya nga pag minsan, pag nakikita mo yung mga kaibigan ko ng mga DDS, we'd rather not talk about politics because alam mo naman na talagang, pero minsan iisipin mo, pwede ba ma-compartmentalize na ang pananaw mo sa politika ganito, ang pananaw mo sa buhay ganito, right? Yung parang, kung ang value systems mo, you're willing to compromise on something as as obvious as someone threatening openly the life of a president and cursing in public and making that sign, na i-compromise mo yung napag-aralan mo, compromise mo yung uri ng tao, ng klase, mayaman ka or may pinag-aralan ka, iko-compromise mo yung value systems mo. Nagsisimba ka, nagpapadasal ka, di ba? Tapos, pwede bang sabihin na mananatili kang mabuting tao samantalang kino-compromise mo yung ganong klase ng value systems mo? Minsan iisipin mo, can we compartmentalize our lives that in politics we allow a brutal dictatorship or we allow a brutal strongman, and then on the other hand, we can simply, throw away
ah, ah, the reality that you probably are also like that in terms of value systems, 'di ba? Ang ah, ang aba meron palang ganito, ngayon ko lang 'to nakita sa Zoom. Sinabihan ako ng Zoom na, "You have a low light." Tapos pinindutin ko, ano para na siyang merong ano, lumiwanag ako, 'di ba? May ganito na pala sa Zoom. Wow! Ganito pala, meron ng ganito. Ah. Hindi ko alam na may ganito pala, meron na, wow, na-mesmerize ako parang lumiwanag, yun pala. Parang 'di ba, hindi niyo siguro nakikita sa screen, pero nag-sign kasi dito sa screen sa akin parang low light, please click. Tapos may lumabas na parang 'di ba kung minsan bumibili ko ng bilog na ano na parang halo, para lumiwanag, kaya may liwanag na, oh, talaga naman, ah. Tama naman yan ang mga technology. Matalino talaga 'tong mga laptop ngayon, parang cellphone. Nakikinig na sa'yo, mag-usap lang kayo tungkol sa medyas tapos maya-maya mo papadala na sa'yo mga advertisement tungkol sa medyas. Pinag-usapan niyo na mag-travel, maya-maya mga pinapadala na sa'yo mga mga travel agent, kung saan pupunta ang destinasyon, mga airline ad. Abay, nakakatakot na 'tong ganitong klase ng sistema. Maging maingat ka na kung anong pinag-uusapan ninyong magkakaibigan o mag-asawa o when you have a cellphone nakikinig, parang laptop. Anyway, nasaan na ba ako? Kasi ako marami din sa akin noon na ngayon ko lang naintindihan, lubusang naintindihan kung bakit nung ako ay pumapabor pa kay Duterte, maraming kaibigan akong nagalit sa akin. Kasi hindi nga nila ma-reconcile siguro na paano, kilala na akong liberal progresibo, pero bakit pinagbigyan ko si Duterte? Ako pinaliwanag ko na yan, eh, kasi sa akin yung galitin ako sa mga elite politics, eh. Parang sabi ko, tingnan pagbigyan na nga itong taga Mindanao, tingnan natin. But there came a time that I can no longer tolerate. I can no longer tolerate. I can no longer tolerate the fact that uh, he's breaching, there was even a time na nire-rationalize ko pa yung war on drugs, eh. But amazing, sabi ko metaphor lang yung war on drugs, eh. But nung makita ko na nagpa-pile up na ang mga katawan, talagang kahit mga bata nasasama na. There are just non-negotiables. Ngayon, ito naman kay President Marcos, marami din nagagalit sa akin kasi Marcos enabler, Marcos apologist daw ako. Let me put on record, I never denied that Marcos was a dictator because I lived through it. There are people who died, but I also lived through that complicated period of martial law. Some people or many people also benefited and like it. Yun yung ano doon, yun yung sinasabi ko na nuance dapat ang pananaw natin sa politika. Hindi pwede yung black and white. At saka I also am someone who believes in redemption and believe in some in you know uh you believe in accountability ng person. Hindi mo pwedeng manahin ang kasalanan ng mga magulang mo, di ba? Hindi porket diktador si senior, itong anak ay parurusahan mo na. Kaya nga at the same time noon, di ba, I was one of those who really urged the president to apologize on behalf of his father. Of course, he didn't do that and therefore I criticize him for that. Kasi ay hindi ko tinanggi na si Marcos Sr. ay may ginawang kasalanan sa kasaysayan. But at the same time, hindi ko rin tinotolerate na para bagang sinasamba naman natin ang mga Aquino, na parang wala rin silang ginawang kasalanan. Ganun ang aking pananaw, na, pareho lahat yan may ginawang kasalanan sa kasaysayan. Si Ninoy Aquino ay maginawa rin yung kasalanan, but right now, we paint him as if he's a hero just because he died. You know? At yun naman kung ano yung sinumpong nagpapatay sa kanya is an open question na pinagtataka ko bakit hindi pinurso ni Cory Aquino nung siya na yung presidente. Hindi ba? So, that's how I look at this. And yet people considered me as an enabler, as an apologist of Marcos. Right now, bakit patuloy ko sinusuporta ng administrasyon ni Pangulong Marcos? Wala naman kasi akong nakikitang mga ginagawa niya na talagang worthy of condemnation. I criticize
his government. I'm very critical of many policies of his administration through the cabinet secretaries and DNR. Ibang beses ko nang binanatan, di ba? May mga binabanatan din ako mga sekretary ng kanyang administrasyon. Wala naman kasing ginagawa si Marcos na harmful right now. So, hindi porket anak siya ng diktador, diktador na rin siya. Hindi porket may kasalanan ng pamilya niya, parang dapat manahin niya yun. And I faulted him for not apologizing. So, yun yung point dito na parang I can now understand why some people really branded me as an enabler, branded me as an apologist to a point na maraming humarang sa aking pagbalik sa UPLB kaya naging ngayon mag-retire na ako ngayong November 19. Malapit ng pero patuloy pa rin ako magsisilbi sa UPLB bilang part-time. Nung pagbalik ko dito, talagang madrama yun. Alam naman yun man nakakilala sa akin. Dahil nga, ang maraming nag-upos, ako daw ay Marcos at Duterte. As if it's, and ang away ko naman doon, hindi nyo pwedeng gamitin ng politika ko. You're wrong, but even if it were true, you could not hire someone just because of the politics of the person. That's the reality. You can unfriend them, you don't have to be their friends, but you could not use that as a basis for not hiring or for firing someone. Yun naman ang ano doon, di ba? But anyway, so eto tayo ngayon. Makikita natin kung ano magiging takbo ng trial bukas. Marinig naman na marami naman ingay yan, marami namang mga pros and cons yan. But despite in all this noise, I urge you to be more rational. Tingnan ang ebidensya, makinig. Magkaroon ng opinion, pero yung opinion ay dapat nakabase sa katwiran. Inaasa natin na marami naman pambabastos na gagawin ng mga DDS. Ako, depende yan sa lapakilasa ko kung anong gagawin nila eh. Pag ang sinasabi nila ay makatwiran, fine, igalang. Pero pag ang sinasabi nila ay below the belt, wala namang basehan, ay bastusin din sila. Kasi pambabastos yun sa ating katwiran. O siya, sige. Sana napagturo ko sa inyong kaisipan na ko yung mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa ng Lasal, teach mind, path, certain transformers. Sana sabi sa akin, makapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. So, bonus na episode po ito. Bukas, meron din tayong usapang politika dahil Lunes, pero sa hapon na po, gabi, pagkatapos na po ng trial sa Senate, para meron tayong mapagkwentuhan. Kasi sa umaga, wala pang nangyayari, di ba? So bonus po ito, yung mga nagtatanong ngayon, bakit ako may episode yung linggo? Kasi wala po tayo ng Miyerkules, nalimutan ko. Diba, bayad utang ito ng Miyerkules. Para naman hindi ako mag-guilty. O siya, sige na. Laging ko sinasabi, yung pinagmahal, ani mula sa enjoy the rest of your Sunday. Talk to you tomorrow, Monday, in the evening. Bye for now. Stay healthy.